Kasama ang asawa at mga anak, humarap na sa Sandigan Bayan si dating Senador Bong Revilla para sa pagproseso ng return of warrant. Ang mga pinakahuling detalye ihahatid live ni Val Gonzalez. Val. Iwel, pasado alas 10 ngayong umaga, nang dumating dito sa Sandigan Bayan na 3rd Division, itong si dating Senador Ramon Bautista Jr. o mas kilala sa pangalang Bong Revilla Jr. Ito'y ilang oras matapos na isuko ang sarili sa PNP CIDG kagabi. Kasunod ng inilabas na arrest warrant laban niya at 6 na iba pang sangkot sa manumalyang flood control project sa Pandibulacan. Mismong DILG Secretary John Vic Remulla sa panig ng PNP ang naghatid kay Revilla dito sa Sandigan Bayan bilang bahagi ng proseso ng return of warrant. Kasama naman ni Revilla ang misis na si Cavite Congresswoman Mercado at 2 kongresistang anak na si Cavite 1st District Congressman Cholo Revilla at Agimat Party List Representative Brian Revilla at ang team ng kanyang mga abogado. Sa labas naman ng gusali ng Sandigan Bayan ay mayroon din mga taga-suporta si Revilla na galing pa sa kanilang lalawigan sa Cavite. Samantala sa ambos interview ng media, sinabi ni Secretary Remulla na maghihintay ang PNP CIDG sa kautusan ng korte kung saan madidetain ng dating senador. Sabi ni Remulla, kabilang sa maaaring maibigay na jail facility ay ang sa New Quezon City Jail sa Payatas, Campo Karingal at sa Bikutan sa Taguig City. Bagamat sa Camp Crame nagpalipas ng magdamag si Revilla, pero nilinaw ni Secretary Remulla na hindi na maaaring gamitin pa ang PNP Custodial Center dahil sa ito ay sumasailalim ngayon sa renovation. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang Sandigan Bayan 3rd Division sa proseso sa return of warrants na inilabas laban kay Remulla na sangkot sa 92.8 million pesos na umano'y ghost flood control project sa bayan ng Pandibulacan. Hinihintay sa ngayon kung saan ikukulong si Revilla at 6 na iba pang mga matataas opisyales ng DPWH Bulacan First Engineering Office. Walang piyansang inirekomenda ang Office of the Ombudsman sa kasong malversation na isinampa laban sa 7 mga akusado. Sa ngayon ay humaharap, sa mga oras na ito ay humaharap pa UL sa mga maestrado ng Sandigan Bayan 3rd Division si Revilla, kasama ang abogado nito na si Attorney Ramon Reyes. Ito rin yung legal counsel sa nakaraan nitong kaso. Kasama rin dito sa humaharap sa mga justices ng Sandigan Bayan ang mga opisyales ng Bureau of Jail Management and Penology para tingnan kung maaaring idetine ang dating senador. Samantala, Yuel, nanindigan naman itong si DPWH Secretary Vince Dizon na malalakas ang mga ebidensyang hawak ng prosekusyon sa kaso naman ng 289.5 million pesos na flood control projects sa Lauhan, Oriental Mindoro. Ito ang inihayag ni Secretary Dizon sa pagharap nito sa witness stand sa nagpapatuloy o dun sa pagpapatuloy na petition hearing ng 9 na mga opisyales ng DPWH Mimaropa. Ito'y sa 6th Division naman ng Sandigan Bayan. Tumistigo itong si Secretary Dizon para sa prosecution laban kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico at iba pang matataas na opisyales ng DPWH Mimaropa. Kiit ni Dizon, malaki ang pananagutan ng lahat ng mga sangkot sa manumalyang proyekto. Para sa amin, malakas ang ebidensya, klarong-klaro. I think marami sa inyo kasama ko noong araw na yon. At kitang-kita naman natin na talagang substandard yung mga ginagay na mga sheet pile. So, may kumpiyansa tayo sa ating justice system, may kumpiyansa tayo sa Sandigan Bayan na talagang mapapatunayan na talagang substandard yung proyekto at nagkakonsyabahan ang SunWest, si former Congressman Zaldico at mga taga-DPWH para gumawa ng isang substandard na project para nakawin ang pera ng mga kababayan natin. Kampante kami sa ebidensya at pinaninindigan namin lahat ng ginawa namin para umabot tayo ngayon dito sa kasong ito. Mula rito sa tanggapan ng Sandigan Bayan, dito. Mula rito sa tanggapan ng Sandigan Bayan dito sa Quezon City. Para sa NBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Val, pahabol na tanong lang, kasama sa kapwa-akusado sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. May nabanggit na ba kung posible magkasama ng piitan itong tatlo kasama si dating Senador Bong Revilla? Wala pang ganyang mga impormasyon dahil ako'y nandito mismo sa Sandigan Bayan na UL at dinidinig pa yan ng mga mahistrado ng 3rd Division ng Sandigan Bayan at any moment from now ay maring makapagpalabas na sila ng commitment order kung saan may kukulong itong 7 mga akusado kasama na itong si dating Senador Bong Revilla Jr. Pero kung matatandaan mo, Yuel, yung 9 na mga akusado doon naman sa Nauhan Oriental Mindoro Flood Control Project anomaly ay nakahati doon sa pinagkapiitan yung 9 na akusado, yung mga babae ay sa loob ng Kampo Karingal kung nasaan ang Quezon City Jail Female Dormitory, habang yung 7 mga lalaki ay nasa New Quezon City Jail sa bahagi naman ng Payatas dito pa rin sa Quezon City. Maraming salamat, Val Gonzales, nagulat ng live sa Sandigan Bayan.